Welcome po again dito po sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo ang mga information na mga step at mga dadaanan nyo po kung kayo po ay magta-travel papasok ng Japan, lalo na po kung kayo ay newcomer. So this is video is exclusive po para po sa mga newcomer. Kung kayo po ay mga returnee na, so I think hindi na po ninyo kailangan ang mga information sa video nito. But then you can share this video po sa mga kakilala nyo na magta-travel po newcomer dito po sa Japan. Okay? So I decided to create this video po kasi recently, as you already knew, tumataas po sa ngayon ang bilang po ng mga kababayan natin na pumupunta po ng Japan, lalo na po yung mga tourists. And also, marami po kaming natatanggap ng mga inquiry sa Malago Forum Facebook page po namin tungkol po sa mga useful information sa pag-travel nga po nila papasok po ng Japan. Okay? So again, kung kayo po ay newcomer, so watch this video po until the end para po malaman nyo kung ano yung mga information na dapat yung malaman para po maging smooth ang inyong pag-travel papasok po ng Japan. Okay? So actually hinati ko po ang topic sa dalawang part sa video nito. Yung isa ay sa Philippine part at ang second part po is yung sa Japan side naman po. Okay? So first i-explain ko po yung sa Philippine side, then later on at the last part ng video nito is yung sa Japan side naman. So by numbering lang po na ang gawin natin para po maging clear po sa inyo. So number 1 in the list is entrance po sa Philippine Airport. Again, kung kayo po ay magta-travel, be sure na meron po kayong enough time na i-process po ang mga kakailangang documents sa Philippine Airport po sa atin. So, I recommend na kung kayo po ay magta-travel, dapat meron kayong 2 to 4 hours po para po ma-process ang lahat ng mga kailangan documents sa loob po ng airport. So, be sure na nandun agad kayo earlier sa airport, sa NAIA man yan or sa any other international airport po sa atin. Okay? So, kapag nasa airport na kayo, ang unang yung gagawin bilang traveler is pumasok nga po dun sa gate. So, dun sa gate po, ang nakakapasok lang po talaga doon is mga traveler talaga. So, meron pong guard doon na nagbabantay at para po makapasok kayo, ang kakailangan niyo po ipakita is yung passport nyo at plane ticket. Yung plane ticket nyo is pwede pong hard copy or yung halimbawa meron kayo sa digital, yung sa smartphone nyo, pwede nyo pong maipakita yon. Pag pinakita yun ng guard, so pwede po kayong makapasok na sa loob para po mai-process yun ang mga kailangan ninyo hanggang sa makasakay po kayo ng inyong plane po. Okay? So yan po ang first part. Then the second one actually is yung pagbayad po ng travel tax po ninyo kung hindi po kayo exempted. So itong travel tax is pwedeng later on or yung iuna nyo, yung number 3 is yung check-in baggage. So kahit saan dyan, pwede po. Pero kung halimbawa pumunta po kayo ng airport at medyo napaga kayo, may enough time pa at hindi pa nag-start yung check-in baggage processing, mas better siguro na magbayad na agad kayo ng travel tax ninyo. Okay? So pumunta lang po kayo sa travel tax payment section at kakailanganin lang po ipakita ninyo ang inyong passport at plane ticket. And of course yung money at yung money po ninyo na pambayad nga po. Then halimbawa minsan naghanap po sila ng proof of documents about sa travel nyo, so dapat nyo pong ipakita yon. So pumunta lang po kayo at then bayaran nyo po yung amount. So I think nasa 1,620 pesos sa ngayon yung travel tax po sa atin. Okay? So kapag nabayaran nyo na po yan, bibigyan po nila kayo ng resibo. So yung resibo na yan ay ipapakita nyo yan dun sa personnel sa check-in baggage bilang patunay na clear na po kayo sa travel tax. Okay? So that is number 2. Then the number 3, after na magbayad na po kayo ng travel tax nyo nga po, then nakita nyo na po yung check-in baggage processing is na nag-start na or may pila na, then pumunta po kayo doon, pumila po kayo. So kapag nandun na po kayo sa counter, ipapakita nyo po yung passport or plane ticket nyo and also yung travel tax payment receipt po. Dito nyo po bibigay yung lahat ng check-in baggage niyo. So i-separate nyo na po ang inyong hand carry at yung check-in baggage para po hindi na po kayo maabala.
Then after that, kung clear po ang lahat, yung personnel po dun sa check-in baggage, bibigyan po nila kayo ng boarding pass at baggage claim stub para po dun sa mga bagahe na chinekin nyo po sa kanila. Okay? So, isang ano lang po dito, no, isang paalala lamang po, be sure na yung pangalan nyo sa passport nyo at doon sa plane ticket na binili niyo ay pareho po. Halimbawa, nagkaroon lamang po yan ng pagkakamali, isang spelling o nabaliktad yung pangalan nyo sa apelyido, malaki po ang possibility na mahaharang kayo at hindi nila kayo pasasakin sa eroplano po. So, isang paalala lamang po, be sure na kapag kumuha kayo ng ticket is clear po at wala pong pagkakamali doon sa pangalan ninyo. Okay? So, after na makatapos po ang check-in baggage ninyo, meron na kayong boarding pass. So, doon po sa atin, sa Pilipinas, ang next na step na gagawin nyo ay pumasok na po or pumunta na po sa immigration section. Doon sa immigration section, minsan may gwardiya po doon na nagbabantay. Pag nakakita nyo may bantay nga po, ipakita nyo lang po yung boarding pass ninyo at passport. Then pag nakita nila, titingnan nila yon, then pwede na po kayong pumasok sa immigration area po. Also, sa immigration area naman, kaya kailanganin nyo po dito yung passport, e-travel, saka boarding pass ninyo at travel documents. So, depende sa type ng visa ninyo. Minsan, yung passport lang, pwede na. But then, halimbawa kung lalo na pag OFW kayo, minsan hinahanapan po nila ng mga additional documents for evaluation processing po. Also, sa immigration section, minsan magkahiwalay po yung foreign passport sa Philippine passport. So, pumila po kayo sa tama para po maging smooth yung processing niyo. So, minsan kapag wala masyadong pila dun sa foreign passport, minsan pinapapasok din nila doon yung mga Philippine passport holder po. Okay? So, dito sa Philippine Immigration Section, dito na yung pinaka-connect, no, para po pag nakapasa kayo dito, ibig sabihin pwede na kayong lumabas ng bansa natin at mag-travel outside. Lalo na po kung OFW kayo. So, kapag dito ay na-hold kayo, so maring papasukin nila kayo sa office nila at doon ma-hold at halimbawa ma-interview pa kayo para po siya sa atin nila kayo kung tama po ba yung mga documents na hawak ninyo. So sa ngayon marami po mga kababayan natin, lalo na mga OFW na nahuhold din po dahil nga po sa hindi clear yung mga documents na hawak nila. So kung kayo po ay going to Japan bilang OFW, make sure na wala pong magiging problema sa inyong mga documents po. Okay? So once na nag-clear na po ang inyong processing sa immigration section sa atin, yon ibabalik nila sa inyo yung passport with stamp on it po. Okay? So kunin niyo po yon at then pumunta na po kayo sa sunod na gate po. So the next one na dadaanan nyo po is yung security check area po. So dito naman, actually wala na kayong dapat ipakitang anumang document. So ang ginagawa lang dito po sa security check ay i-check nga po nila yung mga bagahe na dala nyo, kung mayroon bang mga dangerous weapon o pinagbabawal na object na sa hand carry baggage po ninyo or sa loob ng katawan ninyo. So make sure na yon idaan nyo po lahat dun sa scanner nila, lahat ng bagahe ninyo at pati yung mga nasa bulsa po niyo, ilabas nyo lahat, ilagay nyo dun sa lagayan para po ma-scan po nila. So isang reminder also na dito po nangyayari minsan yung maraming mga katiwalian, no? So I think marami ng viral video na lumabas tungkol po dito, no? Yung mga kinukuha yung pera o yung naglalagay pa ng bala at kung ano pa nung mga nagdaang taon. So naging issue po yan, naging viral video mga yon. So as possible, wag nyong ihiwalay ang inyong mata sa mga gamit nyo habang dumadaan po sa conveyor or sa scanner po nila. Okay? So yan po yung sa security check. The next one, kapag naging okay na po, pwede na po kayong dumaan doon sa boarding gate. So pwede na po kayong pumunta sa boarding gate po ninyo. So kung mayroon pa kayong oras, pwede po kayong pumunta sa mga duty free shop para po mag-shopping kung gusto niyo. And kapag malapit na, as possible, pumunta na po kayo dun sa boarding gate niyo. So dito po, para po pasakayin po nila kayo
kailangan pong ipakita ninyo ang passport and boarding pass po ninyo. So minsan kapag marami po yung pasahero, halimbawa puro yung plane, ang ginagawa po ng mga staff doon is ginugroup nila yung mga pasahero. So pinapauna yung mga nasa dulo bandang upuan. So make sure na ma-check nyo po kung anong number yung seating arrangement po ninyo para alam nyo kung kailan po kayo pipila at makapasok na po sa plane. Okay? So that is number 6 doon po sa boarding gate na. Then the next one is yung halimbawa is yung nasa plane na nga po kayo, nakasakay na, no? Wala nang naging problema, nakapasok na kayo sa plane. So check nyo po yung boarding pass ninyo. Check nyo yung kung saan upuan po kayo dapat umupo. Okay? So kung halimbawa mga low-cost carrier na aeroplano na sakyan nyo katulad ng Cebu Pacific or Zip Air po, actually wala silang binibigay na pagkain maliban kung nag-order kayo beforehand. So pag walang pagkain, so minsan after mga ilang oras, yung mga cabin attendant po umiikot, nagbibigay po ng mga customs declaration form po. So ito yung po yung custom declaration form para po sa Japan side. So kuha po kayo nito at sulatan agad dahil kakailanganin nyo po yan pagdating ng Japan na ipapasa nyo rin po sa custom section ng Japan po. Okay? Also, reminder lang po, recently marami pong news na lumalabas dito sa Japan na marami pong nangyayaring nakawan sa loob ng eroplano mismo. So make sure na yung mga gamit niyo is ingatan nyo po at wag na wag nyong iano sa mga mata ninyo. Kung halimbawa pupunta kayo ng toilet, dalhin nyo po yung mga important belongings nyo para po wala pong maging problema. Okay? So from 1 to 7, so that is for Philippine side. So ito yung mga step na dapat nyong gawin hanggang sa makapasok na po kayo ng eroplano to travel to Japan po. Okay? Then the next one, so this is the Japan side na po. So number 1 in the list is yung sa airport arrival na po mismo. So dito pagdating ng eroplano nyo sa airport na destination airport niyo, actually wala kayong kakailangan ipakitang document man. So just bring all your belongings and baggage po at tiyakin na wala po kayo maiwan sa loob ng eroplano. Okay? So then paglabas nyo po ng eroplano, sundan nyo lang po yung mga nauna na naglalakad dahil mostly yung mga pintuan and gate naman na hindi dapat nyo pasukan ay nakalak po yan. So sunod-sunod lang po kayo kung sino yung nasa unahan, sundan nyo lamang po. Okay? So mula pagbaba nyo ng eroplano, actually dire-diretso na kayong maglalakad dyan hanggang sa immigration section ng Japan po. Then the next one na dadaanan nyo po bago kayo dumaan ng bago kayo makarating ng immigration section is yung quarantine section po. So but then kung dito naman sa area na to, actually wala kayong dapat gawin kung wala pong problema sa health condition po niyo. So ang section na ito idadaanan nyo lang po. So para magpapasok lang kayo hanggang sa makarating nga po kayo ng immigration. So sa section na ito, meron lang po silang thermal camera at staff na nagmamonitor para po sa mga dumarating na mga arrivals po. So to make sure na wala pong dumarating na tao na merong mataas na lagnat. But then kung okay nga po ang health niyo, tuloy-tuloy lang po hanggang sa makarating kayo ng immigration section. Pero in case na halimbawa may sakit kayo, nagkaroon kayo ng mataas na lagnat sa loob ng eroplano pa lang, I think harangin po nila kayo at dadalhin po sa quarantine area po. Okay? So be sure na okay yung health condition nyo kapag po ay mag-travel po kayo papunta ng Japan. Then after the quarantine section, yun nga, makakarating na po kayo ng Japan immigration section mismo. So dito, ang kakailanganin nyo po is yung passport niyo. So kung newcomer kayo, yung passport po ninyo, yan, meron pong visa yan. And certificate of eligibility kung meron po kayo. Okay? So dito sa area na to, actually merong 3 lane po yan. Isa para exclusive para po sa mga Japanese citizen, and other lane po sa mga returnee or merong re-entry permit po, and the other one is para po sa mga newcomers. So kung newcomer po kayo, pumila po kayo doon sa newcomer lane po. Okay?
So dito pagpunta nyo po ng pagdadaan na kayo sa immigration section, tinawag na kayo ng personnel mismo. So kukunan po nila kayo ng picture and also your thumb mark. Okay? Then after evaluation, kung okay, wala naging problema sa inyong mga documents, then lalagyan po nila or didikitan po ng landing permit sticker ang inyong passport. So yung landing permit sticker na to, katulad po na nakikita nyo sa baba, itong picture na to sa baba, yan po ang sample nito. So ididikit po nila yan sa loob, mga bandang likod ata siguro ng passport niyo. So kapag binalik na sa inyo yung passport, check nyo po yon at doon nyo po makikita kung hanggang kailan kayo pwede mag-stay dito sa Japan. So sundin nyo po yung validity period ng visa na binigay po ninyo para po hindi kayo ma-overstay dito sa Japan. Okay? So isang reminder lamang po, dito po sa immigration section na to, dito po yung pinaka-neck para po makapasok kayo ng Japan. So dito po nahaharang madalas yung mga merong sabit sa kanilang mga documents at pinapauwi o pinababalik po sa origin airport na pinanggalingan nga po nila. So dito ko tinatawag nilang A2A incident or airport to airport po. Okay? So make sure na wala pa magiging problema sa document ninyo, sa visa ninyo para po makapasok kayo ng Japan po. Okay? So after na makalusot na kayo sa immigration section, ang next step na dapat nyong gawin is pumunta na po sa baggage pickup area po. Okay? So dito wala kayong kakailanganing document na pakita pa. Pumunta lang po kayo doon at check nyo lang po sa conveyor number kung saan conveyor number i-distribute yung mga bagahe na nakuha nila sa plane na sinakyan po ninyo. So be sure na wala kayong dalang bagahe na pinagbabawal sa Japan dahil may katulad pong mga pinagbabawal po ng custom. And number one also is wag po kayo magdala ng droga dahil may mga aso po sila doon nang aamoy po sa mga bagahe po na dumarating o umaagos po doon sa conveyor. Okay? So this is the last part na yung pag-pick up nyo ng section, pag-pick up nyo ng mga bagahe nyo para po makalabas na ng Japan. Okay? Then after picking your baggage, so dadaan na po kayo ng custom section. So dito nyo na po kakailanganin na ipakita yung custom declaration form at yung passport nga po. Yung custom declaration form is dapat na may sulat na po yan, na ilagay nyo na po yung mga kailanganing information. So this is the last gate po para makapasok na nga po kayo ng Japan at makaapak po sa lupa nila. Kung wala kayong dapat i-declare at walang nakita sa inyong pinagbabawal na bagay, then you are free to enter Japan. Pwede na po kayong lumabas ng airport. But then, kapag kaya mayroong mga bagay kayong dapat i-declare, katulad ng gold or malaking pera, so i-declare nyo po yan, i-declare sa custom para po wala kayong maging problema. Okay? So that's it. After that, nakalabas na kayo sa custom, pwede na po kayong mag-exit sa Japan airport. So dito, welcome to Japan. From airport, you can go to your destination, kung saan lugar mo kayo mag-stay. So using bus, taxi, local trains, express train, or domestic flight po. So yung transportation dito sa Japan is very convenient po, no? So wala pa magiging problema, siguro makakarating kayo on time sa inyong destination. Sa mga kababayan naman natin na kailangan po ng travel insurance and also halimbawa phone or wifi po, pwede po kayong kumuha niyan o mag-apply sa airport mismo. Minsan yung mga travel insurance company, meron sila mga booth doon. Kahit yung mga phone phone rental company, meron po sila mga booth doon. So hanapin nyo lamang po at doon po kayong mag-apply kung kakailangan niyo po ng travel insurance at telephone or wifi po. Okay? So that's it po. I hope na meron kayong natutunan or kahit konti man lang, lalo na kung newcomer kayo, no? So I hope na maging smooth na ang inyong pagbiyahe dito sa Japan dahil alam nyo na po sa ngayon kung ano yung mga step at dadaanan nyo pong mga area or section hanggang sa makarating po kayo ng Japan at makalabas po sa kanilang airport. Again, please share this video po sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo na first time na magtra-travel po papunta ng Japan dahil very useful po ang information nito para po sa kanila. Maraming pong salamat.